pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna po ng ating galang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Lahat po ay tumayo. So pong magalang na pagbati po sa ating pong mga kagalang-galang na konsehalis. Ganoon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehal PPSK Angela Salombides. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagpupulong ay simulan natin sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, luyang ka ng mag-ibig, sa maglulupi, di ka pasisigil, sa dagat at puno, sa sinuyan, sa langit mong bugaw, may ilagang tula, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y talumpay na nagniningin, ang liwin na tao niya kailan pa may pinagdidilig, lupa ng araw ng wal, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Councilor's Creed. I am a Philippine councilor, mandated by law to enact measures and ordinances to do down to the general welfare of my constituents and the pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathway of local legislation, may Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang hapon na po sa ating lahat. Napasipag yata ang ating mga committee hearing. So pagbasa po ng ating ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong minutes of the meeting nung nakaraan pong Marso 3, 2025 po ay naipadala na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehalos ng bayan, kung kaya po hinihiling ko na po kay kagalang-galang Fort Salombides na ito may pagtibay na. Pagkilala sa ating kagalang-galang konsehal Fort Salombides. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong kalihim, Secretary Bong Tadike, at sa aking pong mga kasamahan na bumubuo po ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Tagapangulo, hinihiling ko po na atin ang mapagtibay kung wala ng paglilinaw ang ating pong nakaraang katitikan. Question po para sa pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel Debero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po ulit, kagalang-galang Fort Salombides at kagalang-galang tagapangulo Danny Liwanag.
Ang ating pong pag-uusapan sa hapong ito ay wala po iba kundi po ang annual budget po ng Aldabok, SK Aldabok, annual budget po ng Magibway, SK annual budget ng Magibway, annual budget ng Del Rosario, annual budget ng Kolong-Kolong, at annual budget ng Barangay Alihi. Narito rin po yung mga ordinansa po na pinag-usapan at ipinasa kanina, kagaya po ng Barangay Victoria, Kautusan Pambarangay bilang 3, Barangay Victoria, Kautusan Pambarangay bilang 4, at Barangay San Vicente, Kapasyahan bilang 5. Meron lang pong pagpapaliban po sa isa pong tawag dito, isa pong artikulo tungkol po doon po sa paglalagay po ng ng buwis para po doon sa cockfighting o sa sabungan. Meron din po yung hinihiling po ng ating pong MPDC, ang CLUP Ordinance for second reading. Resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliosar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tacloban, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, and represented by its Regional Director, Director Barry Archua, for the implementation of 4Ps data of the agency. Tapos po yung pong hinihiling po, nakapasyahan po ng Barangay Victoria. Bukod po doon ay yung pong supplemental budget po natin ng munisipyo po, supplemental AIP po pala, Annual Investment Plan po, na nais na rin pong hinihiling na maaprubahan po ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mapagbigyan natin ng oras ang ating pong MPDC Engineer Villanueva para po ma-present ang ating pong supplemental AIP. Motion seconded by Konsehal Revy Masangkay. Is there any objection? There is none. Pagkilala po sa ating pagiting na MPDC. Magandang tanghali po ulit sa Maigiliw na miyembro po ng Sangguniang Bayan. Ganun po sa tagapamuno po kay Vice Mayor Danny Liwanag at sa Secretary po kay Sec Bong. Noon pong March 5, sa tagubilin po ng ating mahal na punong bayan, tayo po ay nagpatawag po ng meeting ng Expanded Municipal Development Council ng ating bayan para po ilahad sa committee, sa council po, yung mga proposed PPAs para po doon sa ating annual investment program for 2025 through supplemental procedures po. Dahil po ang ating pong pamahalang bayan ay nakapagtalaho ng savings nung nakaraang taon ho, noong 2024, kasama na po dito yung reprogramming ng under ng 20% po natin na nagkakahalaga po ng 45,196,645.63. Kaya po minarapat po ng ating mahal na punong bayan na gawa na ho ng programa itong savings na to para ho mapakinabangan agad ng ating mga kababayan. Ito pong mga programa na nakapaloob para po dito sa ating supplemental ay ang malaking portion po ng pondo po ay sa adjustment po, salary adjustment po ng ating mga job order workers na empleyado po ng ating pamahalaan lokal. Ganon din po, yun pong aid, yung pong tulong na binibigay natin sa ating mga tanod, barangay tanod po, miyembro ng Lupon, mga BHW po, at yung pong mga teacher po sa public school institution ay
naipaloob na ho dito sa ating AIP through supplemental, at yun pong mga programa ho na hindi ho nakasama dun sa pupunduhan ng ating 20%, yung 3 barangay. Yun po yung concreting po ng Del Rosario, barangay FMR ng Del Rosario, yun pong rehabilitation ng concreting din po ng Barangay Landing, at yun pong rehabilitation ng Forested Road ng Bagong Silang. Ano po? So yun po yung mga projects na nakapaloob dito sa ating AIP. At ganoon din po, yun pong minarapat ho namin na isama na ho yung yun pong magiging proceeds po ng loan na ating pong ipapile sa financial institution po, yung pagbili po ng 4 na dump truck at isa pong garbage compactor. Kaya po yung ating pong kabuuang AIP po ay mayroong halaga ng 73,465,730.57. Ano. Aside po dun sa savings natin na 45 million, isinama na po yung halaga nung para po dun sa ating 5 unit na bibilhin na mga equipment po. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Paglilinaw po sa ating pong bisita, Engineer Francis, yung apat na bagong dump truck po yung kukunin natin, then Yes po. isang garbage compactor. Garbage compactor po. So ang pondo po nun ay saan manggagaling? Maglo-loan po tayo sa Lo-loan. Opo. It's either DBP ho or Land Bank. So maglo-loan ho tayo. Magkano po yung estimate na ilo-loan natin? 28 million po. 28 plus. Pumapatak ho yung isang dump truck ay 5.7 million. Then yun pong compactor ay 5.4 million ang isa po. Ano po yung, pwede po bang magkakaroon kami ng idea kung ano pong Yes po. dump truck yung bibili natin? Yes po. 6-wheeler po siya na brand new, na preferably po ay Isuzu. Yung Isuzu brand. yung brand niya. Opo, with 10 to 15 cubic meter po na capacity. Opo. So, Ginawa pong compactor, same specs ng engine. Yung capacity niya po ay parang 6 cubic meter po. Yung, 6 cubic yung meter. compactor. Isuzu din po ang Yes po. prepared ho nating engine nun. Yes po, opo. So, yung 28 million po yung proposed na ang estimate nyo po Opo. na ilo-loan. Yes Para po. lang po dun sa 5 Limang unit. equipment po, opo. Okay. Kasi po, yun pong ating loan, na existing loan po ng ginamit natin sa pagbili ng heavy equipments natin dati ho, yung grader, roller, at saka po yung backhoe ay matatapos na po ngayong taon. Kaya po minarapat ho ng admin po na kakaunti lang naman ho yung idadagdag dun sa ating amortization. At dahil ho yung ating mga existing na dump truck malaki na rin ho nagagastos sa pagre-repair, kaya minarapat ho na mag-apply ng loan po Panibago. para bumili doon sa bagong fleet. Pero natin. tayo po ay may existing pa ho tayong ilang milyon po yung naaprubahan para dun sa PRDP po. PRDP. Yun pong PRDP po ay 14 million po yung na-grant Naaprubahan. sa atin. Opo. So, yun po yung loan natin na Opo. bago. Opo. Yun po ay kasama pa ho dun sa una nating ini-apply na worth 60 million po ba gayon? Mga 16. Oh, yun hong 60 million po. Yun pong rehab ng ating palengke, yung dalawang phase po ng rehabilitation ng palengke, at yung pong heavy equipment, at po yung sa PRDP. Bale 60 million ho yung hiningi ho ng admin no, na approval ng sanggunian. Then ang dun ho ang kahulihang na-release doon, yun nga pong counterpart natin sa PRDP. So ngayon pa lang po ulit tayo magpa-process ng panibagong loan po. Kung So sakali yun po. sa PRDP po,
Yun na lang po ang hindi natin nababayadan. Hindi pa po. Yun pong palengke ho, ongoing pa rin po siya kasi po 10 years po yung 10 years. yung pong pagbabayad natin doon. Yung pong ating heavy equipment, 7 years lang po yung duration niya. Kaya po This mas year maaga matatapos Yes na po yung opo. sa EBQ. Sa palengke po, kailan po matatapos? Parang plus 2 years pa po. Plus 2 years. Although maaga naman ho natin siyang na-implement noon. Aha. Then yung 14 million po Apo, nitong nakaraan, ilang PRDT years po po. babayadan yun? Mga 10 years din po. So 10 may years. 8 years pa po tayong magbabayad po doon. Then additional na 28 yung proposed Yes po. ngayon. Apo. Okay, sige po. Sa ngayon, yun lang po muna. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel Debero. Maraming pong salamat, Tagapangulo. Engineer, ang katanungan ko po, paglilinaw lang po. Kasi ang sinabi nyo kanina ay 6-wheeler. Sa pagkakaintindi ko po ha. 6-wheeler, 5.7 million. Tama po ba? Yes po. 6-wheeler, 5.7. Hindi pa po kaya mas mahal po yung presyo na 5.7? Hindi ko nakita yun. Yun ho yung nagbigay ho ng binagbasihan ho natin na quote na ginawa po ng engineering office po. So, pwede ba na sa part ko bilang sangguniang bayan, Yes po. pwede bang magtanong kami sa kung magkano talaga ang presyo? Baka po, engineer, nagkakamali lang po tayo. Yung presyo po kasi niyan, more or less po kasi, yung 10-wheeler, maaari pong pumasok po yung presyo ninyo. Pero pag 6-wheeler, medyo mataas po yung presyo. Pwede naman po. Pwede pong mag-ask po kami sa planta ng Isuzu para ma-confirm namin yung presyo. Yes po. Opo. Okay. Okay lang po ba yun sa wala akong Okay lang problema? naman po, oo. Tapos ang isa pa po, Pwede hong bigyan ho namin kayo nung specs na nag-gather ho. so ng kung engineer. yun naman po yung inyong Opo. kailangan, siguro meron naman po ang Isuzu noon 6-wheeler at saka yung 10-wheeler para ho magkaroon lang kami ng Opo. comparison. Ano po? Yes po. Kasi para pong medyo mataas kasi yung binili po namin na China 3.8 million lang pero 12 wheeler. Ano po? Yun lang po. At saka paglilinaw din po okay lang po ba? Kasi maglo-loan po tayo. Ano po? 'Di ba? Magkano pong idadagdag natin buhat do sa savings natin? Nagkaroon po ng adjustment. 1.5 million lang po yung nakala natin para sa amortization po nung Hindi, ang tanong ko po, yung ating loan, magkano po yung sa savings na ibibigay natin sa mga tanod at saka ho dagdag na magkano yun? yung sa Bali, ang total po niya ay 74 million. Tama po ba? Opo, Yung 73 million po. ibabawas po natin yung loan na 28 Opo. 28 million. So, May 45 million po na yung 45 million po natin, mapupunta po yun sa mga increase ng sahod ng ating JO. Tama Yes po? po. Opo. Tsaka po ito ho yung sa aid to tanod po 1.5 million. Aid Saan to, po? Saan po? Sa mga tanod po 1.5 million. Ano po yan ng mga tanod? Ito po yung binibigay ho nating financial Assistance. so, Sa mga tanod. tuwing year end po. Opo. Tuwing year-end po yan. Yes po. Papasko. Opo, yun ho. Minarapat lang ho na mapunduhan na po natin agad ngayon. Ano pa po yung iba? Sa mga lupon po, miyembro ng lupon, 700,000 po yun. 700,000. Sa mga miyembro po ng BHW, So, Ang laging bukuntangi ang nawawala. 1,500,000 po yun. At dun po sa mga honoraria po ng public school teachers involved in
classroom teaching, 1.8 million po yun. So 46 million po yan, Engineer. 46 million po yan. Ano po? 45 po. 45. Apo. Or almost 46. Ba't di pa doon tayo bumawas ng pambili ng dump truck para wala tayong utang? Mayroon pa ho kasing mga proposal ho yung iba't ibang tanggapan po na hindi ho nakasama sa ating annual budget. Gawa ho ng Tanong lang po yung sa akin ha, tanong lang po. Apo. Oo. Na kasi may utang pa tayo na yung sinususugan ko lang yung paglilinaw po ni Kagawad Kunsel Botok Magpantay na bali patatlong loan na po natin ito kung ano po. padalawa lang po. Hindi, yung una po nating loan, yung pinapagawa ng palengke at saka yung i-share natin sa PRDP. Magkaisa po. Isa po siya. Isa pong ano, Isa yun. isang package po yung. Isang package. So ito, padalwa po. Opo. So magkano na ho magiging total na utang natin kung sakaling sumama pa itong 28 million? Ngayon po, ang inaalat ho natin sa lahat ho ng amortization natin, na loan amortization at saka po dun sa mga principal, umaabot ho siya ng 7 million. 7 million per year. Per year po. Yun po yung ating amortization. Opo. So, ngayon po, madadagdagan po ito. Magkano po magiging utang natin? Total po na magiging utang. Kasama na po yung 28 million. Hindi ko masyadong matanda. Wala po tayong data. 15 plus 5, 25 plus 14, then ito pong 28. Mga ilang taon po natin siyang babayadan kung 7 million po yung taon-taon natin binabayad. Kaya ba po ng 5-6 na taon, ganun? Wala na po. Hindi na po aabuti ng 5 taon pa. Gawa ho ng 7 taon na ho natin ngayon na 7 million. Yun pong in 3 years time po, yun pong dalawang loan natin sa palengke na nagkakalaga ng 25 million, matatapos na rin po yun. Matatapos na rin po yun. Matitira na lang po ay yung sa ating counterpart natin sa PRDP at saka po ito ho kung ipaprocess po itong para sa mga dump trucks po. So 14 plus 28. 14 plus 28, 42. Yan na lang po yung so almost 7 taon po siguro. 7 Yes 7 times 7, 49. O mga 6.5. babawas lang po siya. O mga 6.5 years. Kumbaga ho, yung sa madaling kwenta ho, yun pong amortization natin para dun sa heavy equipment, madadagdagan lang po yun ng mga 1 million po a year. So magiging 8 million pa pala siya. Yes po. Magiging 8 million. So kung i-assume natin na 6 years, natin mababayadan yung utang, kung 2025 ngayon, 2031, pamatatapos yung utang natin. Yes po. Yun lamang po, Mr. Chair. At least malinaw. Salamat po, Mr. Chair. Meron pa po bang ibang kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura? Thank you po, Madam Chair. Engineer, tanong ko lang po, baka tayo po lang, ilan nga po yung dump truck? 4 o 3? Ang nakalagay po kasi dito ay purchase of 3 units. Ang mapupunta po sa engineering, yung isa po ay nasa garbage collection po. Kaya po... Kaya po 4? Yes po. Sige. Nakita ko naman po yung garbage nga. Kasi po ang nabanggit lang ay... Yun pong dump truck. Yun pong isang dump truck at isang compactor sa solid waste management po natin gagamitin. Sige po. Yan. Thank you po, Engineer. Thank you po, Mr. Chair. Wala na po yatang inquiry ang ating mga kagalang-galang na konsyel. Salamat po, MPDC. Maraming salamat po. Thank you po. Sekbong.
Ayun, maraming salamat po, Engineer Francis. Ang ating pong kasunod na po nga ay yung pagpapasok po ng ating pong mga ordinansa po sa approval po ng mga budget at saka po sa mga resolution po kagaya po ng MOA. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Hindi naman pala ito tama. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kahilingan po. Wala akong kopya. At kanina po ay dumaan na sa committee hearing ng Sangguniang Bayan ang mga pondo para po sa taong kasalukuyan ng 5 barangay. Barangay Aldabok, annual budget para sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 3,756,130.24 centavos. Barangay Aldabok annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sangguniang Kabataan annual budget ng Barangay Aldabok na nagkakahalaga ng 375,613.03 centavos. Ano na ngayon? Aldabok SK po. SK ng Barangay Aldabok ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Magibway para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 2,714,378.10 centavos. Magibway annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Magibway Sangguniang Kabataan annual budget para po sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 271,437.81 centavos. Magibway SK annual budget pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay del Rosario para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 2,431,638.63 centavos. Del Rosario annual budget pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kulong-kulong annual budget para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 2,782,566.13 centavos. Kulong-kulong annual budget pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin rin pong pinagtitibay. Barangay Alihi annual budget para sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 3,720,275 pesos .05 centavos. Alihi annual budget pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po Mr. Chair. Akin pong hinihiling na mapagtibay ang mga sumusunod na mga ordinansang pambarangay na kanina po ay nagdaan sa committee meeting, sa committee hearing, at ito po ay napagtibay nang walang pagtutol, kaya hinihiling ko po na atin na pong mapagtibay dito sa plenary o mga sumusunod. Barangay Victoria, kautosang pambarangay bilang number 3 na may petsang
January 6, 2025 na may pamagat na kautosang pambarangay na nagtatakda ng mga alituntunin o batas na ang sino mang nais manggulo sa mga opisyal na okasyon ng barangay ay magbabayad ng lahat ng ginastos ng nasabing okasyon. Barangay Victoria, kautosang pambarangay bilang 3 ay pinangaluhan ang kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Thank you po kagalang-galang na tagapangulo. Isa pa po, Barangay Victoria, kautosang pambarangay na may pamagat na kautosang pambarangay ng mga alituntunin o batas na nagtatakda ng mga taripa sa mga nabibiling hayop sa barangay. Barangay Victoria, kautosang pambarangay bilang 4 ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Isa pa po, Barangay San Vicente, kautosan bilang 5 na may pamagat na nag-aamyenda sa mga bayarin sa barangay. Barangay San Vicente, para sa pag-aamyenda ng mga bayarin sa barangay ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair, isa pong kapasyahan. Resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by Regional Director Barry R. Chua, MD, for the implementation of 4Ps data of the agency. Memorandum of Agreement ay pinangaluhan ng kagalang-galang PPSK Angela Salumbides. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang nasabing MOA. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Juicy Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po, Sec. Good morning po sa aking mga kasamang Sangguniang Bayan. Magandang umaga po, Bayan ng Tagkawayan. Ako po ay nagpapasok ng isang kapasyahan ng taos-pusong pagbati at pagkilala sa ating karatig bayan, ang bayan ng Del Gallego, Camarines Sur, lalo tigit sa paralang Alfredor Senior Memorial College Incorporated for being a top 10 performing school sa buong bansa noong nakaraang February 2025 licensure examination for criminologists. Sapagkat humigit kumulang po sa 85% na mag-aaral ng ating bayan na sumali sa pagsusulit ay nakapasa sa licensure examination, ganun din po ang ibang estudyante ng Camarines Sur. Sapagkat ang mga representative po ng nabanggit na Alfredor Senior Memorial College kasama ang kanilang mga mag-aaral ay nakikipag-ugnayan din po at minsan po ay bumibisita sa sesyon ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan upang may parating ang kanilang adhikain sa nasabing kurso. Sapagkat kinikilala po natin ang nasabing paaralan na kung saan ang ating mga ibang mga kababayang kapulisan ay produkto o nagsipagtapos din sa Alfredor Senior Memorial College Incorporated. Pagkilala po at pagbibigay po guys sa atin pong nabanggit na paaralan sa Karatig Bayan ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Ito po yung kahilingan kanina ng ating MPDC na mapagtibay ang Supplemental Annual Investment Program dito po sa ating bayan ng Tagkawayan. At kanina naman po ay nagkaroon tayo ng
discussion tungkol po sa ilang mga programa at proyekto na ninanais pondohan para po sa ating bayan. Na ang pondo po ay manggagaling sa savings at ang ilang pondo po ay manggagaling sa ilo-loan ng ating pamalaang bayan. Kung kaya po ako'y humihiling na mapagtibay ang Annual Investment Program Supplemental ng Bayan ng Tagkawayan na nagkakahalaga ng 73,465,730.57 centavos. Supplemental AIP ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Tagapangalo, paglilinaw na yung presyo lang po nung pakinote lang po. Alamin namin yung 6-wheeler na dump truck ay 5.7. Yun lang po naman ang kinlaro ko doon, tagapangulo. Supplemental AIP ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides sa lilinaw po na ang 6-wheeler dump truck na 5.7 price ay ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtotol? Kung wala po, ang atin pong supplemental AIP na nagkakahalaga ng 73,465,730 ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Isa pa po, Vice. Kanina po, doon sa pagdaraos po namin ng committee hearing sa iba't ibang barangay, ay nagkaroon po ng mga kahilingan ang mga kapitan po namin na naging bisita kanina. Kagaya po ng Barangay Alihi. May kahilingan po si Kapitan Reynante Verde na yung pong ginagawang tulay ng DPWH ay mayroon pong hindi pa konkreto na kalapit po. Sa kaliwa po ay 15 meters at sa kanan po ay 5 metro. Kung kaya pa sa kadahilanan pong DPWH din ang gumawa ng project na ito ay kung pwede po ay hinihiling ng Sangguniang Bayan na maipagpatuloy at matapos yung pong 15 meters sa kaliwa at 5 meters sa kanan. Doon din po sa kalapit ng ginagawang tulay sa Barangay Alihi, papunta sa Mahinta, Barangay Mahinta. Resolution po para sa DPWH ng Barangay Alihi ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Dalawa pa po, Vice. Ito naman po ay ang Barangay del Rosario. Kahilingan po sa ating punong bayan na kung hindi man po first priority ay mapangalawang priority na mapatayuan po sila ng multipurpose hall sa kadahilan ng sila po, sa ngayon po kay Kapitana Manilin Hulo, ay wala po silang session hall. Na ang kanila pong ginagawang session hall ay, kung di pa ako nagkakamali, ay yung evacuation center nila. Kung kaya po humihiling na mapasama po sa second priority ang kanilang multipurpose hall. At ganun din po, Vice, ang kanilang ECCD. Sapagkat sila po ay walang ECCD, pero sila po ay may 18 kabataan na pumapasok po sa Barangay del Rosario. Salamat po. Motion po para sa session hall at ECCD ng Barangay del Rosario ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal PPSK Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang dalawang kahilingan. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Josie Wagan.
Zoning ordinance. Ha? Ha? Ah? Good morning po muli, Vice. Good morning po muli sa ating lahat. For second reading po, Vice, an ordinance adopting the revised, the integrated zoning regulation of the municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing for the administration, enforcement, and amendment thereof, and for the repeal of all ordinances in conflict therewith. Second reading for the adoption. Any clarification? So, pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po pinapasa sa ikalawang pagbasa ang adoption ng ating makikibasa nga uli ng pamagat. An ordinance adopting the revised, the integrated zoning regulation of the municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing for the administration, enforcement, and amendment thereof, and for the repeal of all ordinances in conflict therewith. Second reading po, Vice. Second reading na po yan. Apo. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Sir, nasa session lang, sir. Mr. Chair, hinihiling ko po na atin na pong ma-schedule yung ating pong barangay bukal administrative case sapagkat gustuhin man po natin talaga na magkaayos ang ating mga kaso ng barangay ay kailangan po natin itong tinggin. Kaya inihiling ko po sa ating kalihim na ma-schedule ito ngayong linggo, ngayong week or next Monday. Okay po, next Monday para atin po itong mapakinggan. At ayon po sa ating panloob na patakaran, ako po bilang chairman ng Good Governance ay nagtatalaga po ng committee para po dinggin ito at ang tinatalaga ko po ay committee as a whole. So sana po ay umattend ng lahat. Maraming salamat po. Isa pong napakagandang desisyon na mapakinggan ng buong sanggunian ang kanilang mga hinaing at hindi pinagkakasundo ang mga bagay-bagay para sa inyong pagmamalasakit sa ating mga kasamahang naglilingkod sa ating mga kabaranggayan. At ganon din naman ay kayo ay makagalitan kapag kayo ay may pinanigan. So, noted na po yung ating as a whole po yan. As a whole? Yes po. Opo. We're all in this together. Opo. Kung as a whole naman po, eh di priority naman yung committee na present. Opo, lagi Ano po? po. Opo. Pwede po Maraming salamat po. Mr. Chair, pwede po bang pakibasa yung member ng committee bang yan? Wala na, as a whole na. As a whole na daw. Para baka bukas kung sino pa ho yung member, siya pa ang wala. Okay. Opo, pero doon naman po sa, kung maalala niyo po yung aking pong ordinansa nung una na patungkol po sa procedures ng ating administrative cases ay pwede po mag-atas ng komitiba talaga kung sino po mag-i-investigate. Pero ganun pa man, ay Mr. Chair, kayo na po bahala kung papayagan po ninyo ang request ni Cons. Botok. Pero lahat naman po ay dapat po lahat. Maraming salamat po. Napagtibay na ang committee as a whole ang naturang pagdinig ng barangay bukal. So, as a whole, Mr. Chair, regardless ng kasalukuyan tindig ng kasalukuyang komitiban, so sa pamamagitan ng kahilingan ng chairman, as a whole yun na inyong pinanigan. So, lahat po kayo dapat ay present doon. Mr. Chair, isa pa akong paalala din po bago mag-adjourn. Mayroon pong joint committee ocular inspection po
Bukas para dun sa mine site na gagawin. Alas 9 po, kung maaari, yung lahat ng miyembro ng sanggunian ay nandito ng alas 9 para kasama ang meno, sabay-sabay na akong pupunta doon. Baka tayo pa yung huli nakakaya ho doon sa mga bisitang galing pang probinsya. Ano po, baka may galing pa ang region dyan. So paalala lang po, ito po as a whole, kasi kapakanan ho nung bayan yung nakasalalay. Okay. Ang tagubilin po ay nakatala. As a whole. Ano bang committee yun? Yun na. MDR po ang bilang committee, and then sa environment. Mr. Chair, yung announcement na po, sasabay ko na po para sa bago mag-adjournment. Yung public hearing po, yung CLUP po, sa pangunguna po ni Konsehal Lawagan, March 18 po, 2025, 9 a.m. po sa EMDC. Pagkatapos po yung pong request po sa atin na magkaroon po ng joint session ng Sangguniang Bayan ng Del Gallego at Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Yung counterpart po nating secretariat po doon ay nagsabi po na kung maaari po ay sa susunod na pong Lunes, hindi po sa 17. 24 po, kung maaari daw po kayo. So sabi ko po, di tatanong po muna po sa buong Sangguniang Bayan ng Tagkawayan naman kung tayo naman po ang available. Tungkol po ito po dun sa transportation po ng jeepney, kung pwede mabigyan ng prangkisa po ng dalawang bayan ng Tagkawayan at Del Gallego. Yun lamang po. At ay mamaya na lang po pala pagka wala na pong TV. Salamat po. Thank you po, Mr. Chair. Sec. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw, ay hinihiling ko na po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choy Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang atin pong regular na pagpupulong ay atin na pong sinasara.